May isang simpleng bagay na naging simbolo ng pag-aalaga ni Jin sa mga miyembro ng BTS, isang malaking cooking pot na galing sa bahay ng kanyang pamilya. Sa unang tingin, ordinaryong kagamitan lamang ito sa kusina. Pero para sa mga ARMY na matagal nang sumusubaybay sa kwento ng BTS, naging bahagi ito ng isang panahon kung kailan nagsisimula pa lamang ang 7 miyembro at kailangan nilang magtulungan sa kanilang dormitory. Noong mga unang taon ng BTS, kilala na si Jin bilang isa sa mga miyembrong mahilig magluto. Bago pa man sila tuluyang sumikat, nagbabahagi na siya ng mga simpleng cooking moments at naghahanda ng pagkain para sa kanyang mga kasama. Sa paglipas ng panahon, naging natural na para sa kanya ang mag-isip kung ano ang maaaring kainin ng grupo at kung paano sila mapapakain pagkatapos ng mahabang training o schedule. May isang kwento tungkol sa malaking pot na naging paborito ng mga fans. Ayon sa mga naunang kwento tungkol sa kanilang dorm life, may mga gamit sa kusina na dinala si Jin mula sa bahay upang makatulong sa paghahanda ng pagkain para sa mga miyembro. Kasama sa mga ito ang isang malaking pot na naging bahagi ng kanilang pagluluto noong mga panahong nagsisimula pa lamang ang BTS. Sa halip na bumili agad ng lahat ng kailangan para sa dorm, ginamit niya ang mga bagay na mayroon na sa bahay upang makatulong sa grupo. Nakakatuwa isipin na sa panahong iyon, hindi pa alam ng 7 miyembro kung gaano kalaki ang mararating ng BTS. Wala pa ang napakalaking concerts, world tours, luxury brands, at international recognition na mayroon sila ngayon. Ang mayroon lamang sila ay isang dorm, mga training schedule, pangarap at isa't isa. Dito naging mahalaga ang papel ni Jin bilang pinakamatandang miyembro. Hindi nangangahulugan na siya ang literal na ina ng grupo, gaya ng madalas na biro ng fans, pero marami siyang pagkakataong kumilos bilang isang maalagang hyung. Nagluluto siya, naghahanda ng pagkain, at sinisikap na alagaan ang mga kasama niya sa simpleng paraan. Makikita ang ganitong ugali ni Jin sa iba't ibang content ng BTS. Sa mga cooking vlog, variety shows, at mga programang tulad ng In the Soup, madalas siyang nasa kusina at naghahanda ng pagkain para sa grupo. Maging sa mga lumang kwento mula sa kanilang trainee at early debut years, makikita kung gaano kalaking bahagi ng kanilang bonding ang pagkain. Isa sa mga pinakakilalang halimbawa ay ang kanyang paghahanda ng pagkain para sa mga miyembro. Hindi lamang siya nagluluto para ipakita ang kanyang kakayahan. Madalas ay iniisip din niya kung ano ang gusto nilang kainin. May pagkakataon pa na naghanda siya ng lunchbox para kay RM noong panahon ng kanyang university entrance exam. Maliit na bagay ito kung titingnan mula sa labas. Pero ipinapakita nito kung paano niya ipinaparamdam ang suporta niya sa kanyang mga kasama. Sa In the Soup BTS ver. Lalo pang nakita ng mga fans ang pagiging komportable ni Jin sa kusina. Siya ang madalas na naghahanda ng pagkain para sa grupo, mula sa simpleng meals hanggang sa mas komplikadong putahe. Maging ang paghawak ng isda at paghahanda ng sashimi ay kaya niyang gawin. Hindi na lamang ito simpleng hobby kundi naging isa sa mga paraan niya ng pag-aalaga sa kanyang mga kasama. At dito mas nagiging espesyal ang kwento tungkol sa pot na galing sa kanyang ina. Ang isang kagamitan na maaaring simpleng bagay lamang sa bahay, ay naging bahagi ng buhay ng 7 miyembro noong nagsisimula pa lang sila. Ginamit ito para magluto ng pagkain, magsalo-salo, at magkaroon ng mga sandaling magkakasama pagkatapos ng mahahabang araw. Mayroon ding nakakatuwang bahagi sa kwento. Sa ilang fan discussions, naging viral muli ang lumang kwento tungkol sa mga kagamitan na dinala ni Jin mula sa bahay para magamit ng BTS. Maging ang ilang kitchen items at cooking supplies ay naging bahagi ng kanilang early dorm life. Kaya para sa fans, ang pot ay parang maliit na time capsule ng panahong hindi pa nila alam kung gaano kalaki ang magiging pangalan ng BTS. Hindi kailangang maging malaking gesture ang pag-aalaga. Minsan, sapat nang may isang taong magtanong kung kumain ka na, maghanda ng mainit na pagkain, o siguraduhing may makakain ang lahat pagkatapos ng nakakapagod na araw. Para sa BTS, maraming ganitong simpleng sandali ang nabuo habang magkasama silang lumalaki bilang grupo. Makikita rin kung paano nagpatuloy ang pagiging mahilig ni Jin sa pagluluto kahit matapos maging global superstar ang BTS. Noong 2026, muling nakita ang role niya bilang head chef nang makasama niya sina Jimin at V sa isang cooking feature para sa Vogue. Sila ang naghanda ng Janchi Guksu at Misugaru, at natural na si Jin ang naging leader sa kusina dahil sa kanyang mas maraming karanasan sa pagluluto.
Nakakatuwa rin dahil kahit matagal nang nasa pinakamataas na antas ng entertainment industry ang BTS, hindi nawala ang ganitong bahagi ng personalidad ni Jin. Kapag nasa kusina siya kasama ang ibang miyembro, bumabalik ang isang pamilyar na dynamic. Si Jin ang nag-aasikaso ng pagkain, habang ang iba ay nakikisali, nagtatanong, o minsan ay nanggugulo lamang. Noong May 2026, nakita rin ng fans ang isang simpleng halimbawa ng pagpapatuloy ng tradisyong ito nang ibahagi ni Jimin ang pagkain na ginawa ni Jin. Ang kanyang kimchi jjigae ay naging isa na namang maliit na paalala na kahit malaki na ang pagbabago sa buhay ng BTS, nananatili pa rin ang simpleng paraan ni Jin ng pagpapakita ng pagmamahal sa kanyang mga kasama. Ang kwento ng pot mula sa bahay ng pamilya ni Jin ay maaaring mukhang maliit kumpara sa napakalaking achievements ng BTS. Pero kung tutuusin, dito makikita ang isang bahagi ng kanilang tunay na kwento. Bago sila naging 7 global superstars, 7 magkakaibigan muna silang nagsasama sa iisang mundo, kumakain ng magkakasama, nagluluto, nagtatawanan at nagtutulungan. At sa gitna ng lahat ng iyon, naroon si Jin, ang pinakamatandang miyembro na madalas nagpapakita ng kanyang pagmamalasakit sa pamamagitan ng pagkain. Mula sa isang pot na galing sa bahay hanggang sa mga pagkain na ngayon ay kaya na niyang ihanda para sa kanyang mga kasama, nagbago man ang buhay ni Jin at ng BTS, nananatili ang isang simpleng bagay. Para kay Jin, ang pagluluto ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Isa rin itong paraan upang sabihin sa kanyang mga kasama na hindi nila kailangang harapin ng mag-isa ang kanilang paglalakbay.